Mga kapantalan, ngayon ay buwan ng Marso na kilala rin bilang International Women's Month. At dito sa PPA, hindi tayo naubusan ng kwento ng mga kababaihan nagpupursige sa kanilang napiling darangan. Kabilang na dyan si Captain Alilin Arino ng Port Management Office NCR North. Ang kanyang kwento bilang kauna-unahang babaeng Harbor Master ng PPA. Alamin sa kwentong Pantalan. Nung college ako, 4 lang kami na babae sa buong academy namin. And now, here at PPA, I am the first female Harbor Master. Napaka-overwhelming. Dati kasi panglalaki lang siya. Pero ako ngayon, nandito sa harapan nila. I am Captain Alilin F. Arino, Harbor Master of PMO NCR North. Magto 2 years na po ako dito sa PPA. Nakita ko na ano bang mangyayari sa akin kapag naging maritime ako, kapag naging marine ako. Gusto ko kasing maiba. Dalawang ate ko kasi parehong nurse. So, all white, parang nurse na family. Ang gagandi, naka-white shirt, naka-white na buo. So, ako gusto ko rin magputi ng hindi nursing. The whole process ng being a marine transportation student is 3 years kami sa school. Then yung 1 year namin is on board ship, yung sasakay na kami sa barko para matutunan ano ba yung ins and out from naglilinis ng deck hanggang nag-a-assist ng pasahero, hanggang nagpapaklear ng barko. Nakita ko na from mababa, darating ka rin kung saan ka papatungo. Back in 2018, isa ako sa mga unang kapitan na babae in one of the domestic shipping companies here in the Philippines. Ang biyahe ko is Basilan. Sobrang saya, napaka-heartwarming yung pagiging female captain kasi tinitingala ka. Passenger kasi yung hawak ko, so yung mga pasahero namin, mas nakikita namin sila, nakakasalamuhan namin sila araw-araw. Lalo na nung pagdating ng pandemic kasi mas na-feel namin na special kami. Kasi kami lang yung way para makapaghatid ng mga cargos to mga remote islands doon sa Mindanao area. Ang saya no experience back then kasi maganda yung tingin sa'yo ng mga tao. Mafe-feel mo talaga na accomplish ka. PTMS Manila Marine. As a harbor master, tinitignan ko yung mga papasok tsaka palabas na barko dito sa pantalan natin. Yung mga binibigay na ating terminal operator sa Northport, nagsasabi kasi sila araw-araw kung ano ba yung mga barko na papasok at saka kung ano yung mga barko na tapos na sa pagkarga at diskarga ng kanilang mga kargamento. Kasama na rin dito yung mga barko na nasa anchorage area natin, yung mga nag-aantay ng mga karga at saka yung mga nag-aantay ng mga clearances natin bago sila pumunta sa susunod na pantalan dito sa Pilipinas. So, kailangan meron tayong smooth na flow para hindi ma-hamper yung mga cargos natin para maparating natin sila sa mga bahay na nangangailangan sa kanila at the end of the day. Kung challenge ang pag-uusapan kasi lumalaki yung maritime industry eh. So, dumadami yung vessels, lumalaki yung mga vessels. Siguro ang challenge na lang natin is yung mapalaki natin or mapadami natin yung mga port na pwedeng dikitan nila para mas makapagpaabot tayo ng mga kargamento sa iba't ibang facilities dito sa Pilipinas. Being a marine, dati kasi panglalaki lang siya. So, malaking challenge yun sa akin para ipakita na kaya rin ng babae yung ginagawa ng mga lalaki pagdating sa field na to. And me, being a captain and now as a harbor master dito sa PPA, mas napapatunayan ko na may voices ng babae pagdating sa maritime industry. Nandito ako hindi dahil babae lang ako o hindi dahil babae ako.
in a male industry or in a male profession. Nandito ako dahil para sa sarili ko, pinagpaguran ko ito at alam ko na kung ano yung mga nalalaman ko is maipapamahagi ko rin po to sa iba at makakatulong po ako sa pag-angat po nitong industry na ito. Hindi lang ako babae. Nandito ako sa profession na to dahil sa akin, dahil kung ano ako. Kung tutusin nga, para to sa lahat ng gender. Basta alam mo na ginagawa mo lahat ng tama at alam mo na kaya mong iparating sa iba kung ano yung mga natutunan mo. Malaking impact na yan